isa. Suzuko, pumunta ng 5 hakbang pasulong. Genbo, 1 hakbang paurong. Habang sumisigaw si Alex, nagsimulang gumalaw ang 4 na Divine Beast statue. Kailangang makuha ni Alex ang mga alaala ng masasamang body dahil ito ang tanging paraan upang mabuksan ang altar na ito. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang isang napakalaking butas sa gitna ng platform na may mahabang hagdan na bumababa. Tara na! Nanguna si Alex at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran. Ilang mga espiritu pagkatapos ay inabot ang kanilang mga kamay mula sa madilim na espasyo, sinusubukang hulihin sila. Gayunpaman, paulit-ulit na umaawit si Alex na nagpapadala ng mga invisible na alon ng enerhiya at pinipilit silang palayo. Pagkatapos ay naglabas si Phoenix ng isang butil, itinuon ang kanyang banal na kapangyarihan na nagpakinang sa butil. Pumunta ka. Sa isang iglap, ang butil ay automatikong lumipad pababa na humantong sa daan para sa grupo. Bukod dito, ang glow ay naging mas maliwanag at mas maliwanag na para bang ito ay isang higanting bombhilya na may daan-daang watts. Pagkatapos noon, nagawa nilang tingnan kung ano ang nasa ilalim nila gamit ang liwanag na hingal sa sobrang gulat. Ang espasyo sa ibaba ay napakalawak na ito ay hindi mailarawan ng isip. Mayroong 9 na haligi na kasing taas ng mga bundok na sumusuporta sa plataporma. Ang bawat isa sa kanila ay may makapal na metal na kadena sa paligid nila na tinatali ang isang tao na kasing tangkad nito. Wow! Napakalaki ng mga taong ito. Mas matangkad pa sila sa mga bundok at hindi sila mga multo. Ito ang kanilang mga aktwal na katawan. Lahat ay lubos na natigilan. Sa ibaba ay isang itim na lawa na binubuo ng dalisay na dugo, malamang na dugo ng mga Diyos na umaagos pababa sa Grimstone. Ang nasa itaas nila ay isang hukay lamang na ginawa dahil sa pagguho. Ang aktwal na lugar kung saan natipon ang dugo ay nasa harapan nila. Napakalaki nito na tila isang karagatan kaysa sa lawa. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Biglang nagsimulang manginig ang buong espasyo. Maging ang dugong dagat sa ibaba nila ay umaalon-alon dahil sa impact. Ang puso ng bawat isa ay parang hinahampas ng higanting martilyo. Ang masakit na sakit ay unti-unting kumalat sa kanilang mga dibdib. Anong ingay yan? Tigaw ni Ancestor Body na nagtago sa likod ni Alex. Uy hihi, bakit mo ako hinahawakan? Malalaglag na ang pantalon ko sa pagkakasambit ni Alex kay Ancestor Body. Palagay ko galing ito sa mga bundok, wika ni Shelly, saka bumaling kay Alex. Ikaw ang nagbukas nito, kaya dapat may kaunting impormasyon ka man lang tungkol sa lugar na ito, di ba? Sabi ni Alex, ang alam ko lang, lahat ng tao sa Witch Kingdom ay namatay dito. Boom! Tarat-tarat. Malakas na tunog. Sa isa pang malakas na ingay, nawala ng balanse si Phoenix sa isang maikling segundo, halos madapa. That was a heartbeat. Napabuntong hininga siya. Malamang ang puso ni Titan. Hindi yan. Galing yan sa mga Titans na yan, yung 9 na nakataling pambubugbog. Buhay pa sila. Dahil sa napagtanto ay natigilan sila sa kanilang kinalalagyan, lalo na si Ancestor Body dahil medyo mahiyain siya. Napasigaw siya at muntik na siyang mahulog sa dagat ng dugo. Ano nga ba ang mekanismong ito? Tar-eret, tar-eret. Boom. Boom, boom. Sunod-sunod na tunog. Bumibilis ang tibok ng puso, sunod-sunod na tumunog. Biglang nagmula sa isa sa mga haligi ang 2 sinag ng liwanag. Ang isa sa mga Titan ay nagmulat ng mga mata. Ah! Diyos ko! Muling sumigaw si Ancestor Body. Para siyang masisira sa pag-iisip. Nanlaki ang mata niya. Pagkatapos nito, mas maraming pares ng mga mata ay nagmulat din, hanggang sa lahat ng 9 ay nagmulat ng kanilang mga mata. Dumingon pa sila para tingnan ang grupo. Sa huli, lahat ng Titan ay nakatitig ng diretso kay Alex. Hoy bata, lahat sila nakatingin sa'yo. Interesado ba sila sa'yo? Masungit na tumawa si Ancestor Body. Ikaw naman ang nagbukas ng lugar, baka tadhana na. Bakit hindi mo subukang makipag-ugnayan sa kanila, Ham?
Di na si Alex, hinawakan siya at inilagay ang body sa harap mismo ng kanyang sarili. Your AF asterisk King coward, ngunit nagbigay ka ng ganong mga sarcastic remarks. Wah! Tumigaw si Ancestor Body ng malakas. Noon lang, siyam sa mga Titans na iyon ang nagsimulang sumigaw ng magkasama. Nakakabasag ng lupa ang ingay na nagiging sanhi ng pagbabago ng buong kapaligiran habang ang mga alon ay sumabog mula sa dagat ng dugo. Unti-unting nagpakita ang ilalim ng dagat. Nakapagtataka, walang katapusang bilang ng mga tao ang nagsisiksikan na parang mga delatang sardinas. Nakatayo sila ng maayos sa hanay, nakatingin sa itaas na para bang tinitingnan nila ang kanilang mga Diyos. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa siyam na Titans. Lahat sila ay may mas maraming tao na lumalabas sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi sila gumalaw kahit konti na para bang sila ay nakalok sa ganitong estado mula pa noong una. Ano yan? Nanginginig si Alex, hindi mailarawan ang kanyang pagkagulat. Biglang wala siyang narinig sa likuran niya kahit na may humihinga. Anong nangyayari? Lumingon siya pero nabigla pa siya. Si Shelly, Phoenix, at maging si Ancestor Body na nasa kanyang mga kamay pa ay nawala ng malay na para bang naging mga troso. Siya lang ang gising ng mga oras na iyon. Samantala, ang mga alon ng dugo ay patuloy na sumabog habang ang mga metal na kedena sa paligid ng isa sa mga paa ng Titan ay nakasabit. Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang mga tunog ng metal na kumakalampag sa isa't isa habang may sinag ng liwanag na samilaw. Maya-maya pa ay nakarinig si Alex ng mahinang buntong hininga sa tabi ng kanyang tenga. Buntong hininga. Buntong hininga ito ng isang babae, ngunit hindi mula sa sinumang babaeng kilala ni Alex, at iyon ay nagbigay sa kanya ng goosebumps. Agad siyang lumingon at lumingalinga, ngunit wala siyang napansing tao. Sino yun? Sino ang nagsasalita? Gayunpaman, isa pang buntong hininga ang lumitaw sa tabi ng kanyang mga tainga. Tila mas mahaba at mas malapit din ito, kaya't parang may bumantong hininga sa tabi niya. Nararamdaman pa niya ang hangin na dumampi sa kanyang tainga. Bagamat medyo matapang si Alex, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot sa ganitong kapaligiran. Ipakita ang iyong sarili. Sino ito? Stop playing tricks and get your A***s out here. Galit si Alex. Umalangaw-ngaw ang hiyawan niya sa dagat ng dugo. Sa isang mahinang kalabog, ang butil na inihagis ni Phoenix ay biglang nahulog sa dagat ng dugo at nawala. Nang mawala ang pinanggagalingan ng liwanag, napatay ang ningning sa mga mata ng Titan. Ang buong underground space ay naging itim at wala siyang makita. Sigh. Isa pang buntong hininga ang umalangaw-ngaw. Galit ngayon si Alex. Ang boses na ito ay tiyak na pag-aari ng isang B***. Bakit pa siya bumantong hininga sa tabi ng tenga ko? Lumipat siya mula sa kaliwang tenga ko papunta sa kanan ko, pagkatapos ay bumalik sa harapan ko. Maya-maya lang, mahinang sinabi ng isang boses, "You're late. You came a million years too late." Natigilan si Alex. Bakit? Bakit late ka dumating? Malakas na tanong niya, "Sino ka? At nasaan ka? Pwede bang lumabas ka man lang?" Tagot ng boses ng babae. "Wala ba ako sa harap mo? Sa harapan ko." Inabot ni Alex, umaasang maramdaman ang paraan patungo sa nilalang na ito, ngunit wala itong pakinabang. Ang tanging naramdaman niya ay hangin. La. Nagsimulang maghum ang babae ng magandang himig. Ang boses niya ay perpektong maganda rin. Sa kabila nito, medyo malungkot ang himig at maaaring maging emosyonal ang sinuman sa marinig lamang ito. Habang patuloy ang himig, nagsimulang tumulo ang mga luha sa pisngi ni Alex nang wala sa oras. Teka, anong meron sa akin? Naapektuhan ang mental state ni Alex dahil sa biglaang pagdaloy ng emosyon. Kung kaaway ko siya, makakaligtas pa ba ako sa pag-atake niya ngayon? Kawakas, natapos na ng entity ang paghum ng kanta at nagsimulang humikbi ng mahina. Ano ba naman? Nakatakas ba siya mula sa isang asylum?
Kung dumating ka ng 1,000,000 taon na ang nakaraan, ang Witch Kingdom ay hindi magiging ganito. Kung dumating ka ng 1,000,000 taon na ang nakaraan, kaming 12 ancestor witches ay hindi makakaranas ng ganoong sakuna. Kung dumating ka ng 1,000,000 taon na ang nakaraan, ang universo ay maaaring tumawid sa malawak na kalawakan at makakamit ang magagandang bagay. Ngunit huli ka ng 1,000,000 taon. Alex ay talagang nabigla. Ngunit paano ko nalaman ang mga bagay na nangyari 1,000,000 taon na ang nakalilipas? Miss, hindi pa ako pinanganak 1,000,000 taon na ang nakakaraan. Hindi kita kinakausap. Mahinang sagot ng babae, Hindi niya ako kinakausap. May gising pa ba dito? Teka. Naririnig niya yata ang boses ko. Miss, sinong kausap mo noon? Ngunit hindi siya pinansin ng babae, mahinang nagtanong, saan ka nanggaling nitong mga taon? Biglang nagsimulang mag-vibrate ang palasyo ng isip ni Alex habang ang sinag ng liwanag ay sumugod. Ito ay ang Phanes Axe. Kusa itong lumabas, nagniningning na liwanag na nagbibigay liwanag sa lahat sa harap ni Alex. Kawakas, nakita na rin ni Alex ang babaeng nasa harapan niya, 1 metro lang ang layo. Siya ay nakasuot ng tradisyonal na damit at ang kanyang katawan ay parang totoo ngunit hindi sa parehong oras. Kung wala ang liwanag mula sa palakol, hindi makikita ni Alex ang taong ito. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang napakanilag na para bang siya ang sagisag ni Aphrodite. Ito ay tulad ng bawat salitang naglalarawan ng kagandahan ay maaaring gamitin upang ilarawan ang kanyang hitsura. Siya nga ay 1 10 sa 10, ngunit tila siya ay medyo mapanglo. Bukod dito, hindi katamtaman ang kanyang katawan. Siya ay may katawan ng isang ahas habang may mukha ng isang tao. Siya ay tila katulad ng mga naga, ngunit ang kanyang kakisigan ay tiyak na nasa ibang antas. Para siyang lumabas sa isang makasaysayang pagpipinta, ang babae ay mukhang kabilang siya sa isang lumang maalamat na alamat. Whoosh! Sa pagbagsak ng palakol, nahati nito ang dagwang karagatan, at ang mga tao sa ibaba ay nawala sa kanilang mga mata. Sa halip, isa pang tanawin ang sumili sa kanyang mga mata. Sa buong panahon, nasaksihan niya ang lahat ng mga pagbabago sa loob ng sinaunang chaos, kasama ang mayamang espiritual na enerhiya at magandang mundo ng kalikasan. Sa pamamagitan nito, patuloy siyang nanunood habang ang simula ng Witch Kingdom ay bumungad sa kanyang mga mata. This is pinapakita sa akin ng palakol ang nakaraan. It's showing me the history of the Witch Kingdom. Alex ay lubos na nagulat. Ang Chinoong panahong iyon ay lubhang naiiba sa modernong mundo. Ang kanilang kapangyarihan sa batas ay puspos at ang espiritual na enerhiya ay malakas din. Ang bawat nilalang ay tila puno ng lakas at kayang mabuhay ng mahabang buhay. Ang mga puno ay maaaring umabot sa kalangitan, habang ang mga tao ay mas mataas pa kaysa sa mga bundok. Kaya, ipinanganak ang mga mangkukulam at mabagal na nilikha ang 12 ancestor witches sa buong taon. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pamumuno sa lahat ng henerasyon pagkatapos nila paggawa magkasama ang kasaysayan. Isang araw, nagsimulang bumagsak ang mga bituin nang biglang umatake ang isang malaking kalaban. Ito ay isang mahusay na monghe na nagdala ng isang malaking mangkok sa Witch Kingdom. Ilang sandali pa, ang kaharian ay Geneva. Sino ang dakilang monk? Parang hindi ito ang masamang body. Nagulat si Alex, ngunit tila hindi niya makita ang mukha ng dakilang monghe na iyon. Sa bahagyang panginginig, ibinalik ng palakol ng Phanes ang lahat sa kung ano ito. Ang dagat ng dugo ay dagat pa rin ng dugo, samantalang ang mga sumasamba sa loob ng kaharian ng witch ay nanatili sa lugar. Pagkatapos nito, ang palakol ng Phanes ay umikot sa ulo ni Alex bago bumalik sa kanyang isip na palasyo. Tanong ng babae, kaya sinasabi mo na gusto mong tuparin niya ang ating kalooban. Alright. You must have your reasons to have suggested that. Sa huli, napalingon siya kay Alex. My name is Dustine. Simula ngayon, dadalhin mo na ang kalooban ng 9 na ancestor witches. Taos puso akong umaasa na makamit mo ang inaasahan namin balang araw. Dustine.
isa sa 12 ancestor witches. Hindi sigurado si Alex kung ano ang nangyari noon, ngunit alam niyang wala talaga siyang masasabi dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga sinaunang nilalang na ito ay malinaw na may mas malapit na kaugnayan sa palakol ng Fanes. Tugon ko lang kayong lahat alang-alang sa palakol. Bakit ko pa gustong malaman kung sino kayo? Teka, magtanong lang ako. Kapag sinabi mong ituloy ko ang kalooban mo, may mangyayari ba sa katawan ko? Tanong ni Alex na nag-aalala pa rin. Tutulungan ka nitong maging isang tunay na mandirigma. Tagot ni Dustine. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alex ang biglang pagbuhos ng enerhiya sa kanyang katawan. Ha! Ulalas ng babae. Ang iyong katawan ay medyo kakaiba. Mayroon kang isang sinahunang katawan, ngunit dala mo ang 3,000 daw. Ito kaya ang tadhana. Sana makamit mo ang tagumpay na iyon pagdating ng araw. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Kasunod nito ay mas maraming espiritu ang bumaril sa iba pang 8 titans. Kaya naman, 9 na mga espiritual na nilalang ay ipinasok sa katawan ni Alex, na pinagsama-sama. Wala sa iba pang mga ancestor witches ang nakausap sa kanya. Si Dustine lang ang nagpaliwanag ng ilang bagay. Matapos matanggap ang kanilang mga testamento, nakuha ni Alex ang kapangyarihan ng mga pinagmulan ng mangkukulam. Hindi lamang niya naramdaman ang kapangyarihan ng batas ng mangkukulam, ngunit magagawa rin niyang patuloy na palakasin ang kanyang katawan. Gayunpaman, may nagdulot ng problema dito. Mukhang hindi pinahintulutan ng ibang universo na umiral ang sinumang mangkukulam. Kaya naman, kung mapapansin nila ang isa, hahabulin nila ang mangkukulam hanggang sa mahuli sila. Nang marinig ito, hindi na nakaimik si Alex. Kung ganon, isa lang itong malaking scam. Sa kabila nito, hindi na nagpatuloy si Dustine sa pagpapaliwanag. Natahimik lang ang lahat habang ang dagat ng dugo ay nanatiling tahimik. Ang 9 na ancestor witches naman ay tila nakaranas ng ilang taon ng pagguho, bumigay at naging alikabok. Hindi na sila nakasuporta sa kanilang sarili. Sa dulo ng malawak na kalawakan ay isang lumulutang na lupain. May isang lalaki sa isang malaking bulwagan na tila nalunod sa itim na pintura. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, kasabay nito. Ang lupain ng pinagmulan ng mangkukulam ay may problema. Bakit? Bakit may nangyayari ngayon sa lahat ng panahon? The Asterisk man ito. Sa pagbagsak ng 9 na ancestor witches, nawala ang buong platform. Lahat ng mamamayan ng Witch Kingdom ay nagsimulang gumuho sa alikabok din. Nanatili ang dagat, ngunit wala na itong dapat pangalagaan ngayon. Nang maglaon, dahan-dahang nagpakita ang tunay na altar ng mga Diyos. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alex ang maraming bagay. Nakita niya ang pinagmulan ng mga sinaunang mangkukulam at ang ubod ng enerhiya ng mangkukulam. Sa isang kisap mata, nakita niya ang mundo sa ibang liwanag. Ang kapangyarihan ng batas ng mangkukulam ay hindi nalingid sa kanyang mga mata, at siya nga nakikita ang bawat isa nito. Sa 9 na ancestor witch spirits na pinagsama sa loob niya, ang kanyang katawan ay kasalukuyang pinakakatugma sa kapangyarihan ng batas ng mangkukulam. Ilang agos ng kapangyarihan ng witch law ang damaloy sa kanyang katawan, na nagbabago sa kanya sa bawat segundong lumilipis. Iba ang pakiramdam nito sa dati niyang pinong katawan. Siya ay patuloy na nagiging mas malaki, mabilis na lumalakas upang makita ng isa ang kanyang mga pagbabago. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit napakalaki ng mga ancestor spirit. Matapos makuha ang kapangyarihan ng batas ng mangkukulam, natural na magkaroon ng ganoong pagbabago sa kanilang katawan. Ang kanyang katawan ay naging 2 tiklop na mas malaki at mas mataas sa loob ng ilang paghinga kaysa dati. Natigilan si Alex pansamantala dahil ramdam niya ang pagbabago ng katawan niya noon. Ito ang proseso ng kanyang katawan na ganap na pinagsama bilang isa sa mga espiritu. Naisip niya na medyo matagal ang proseso. Maaaring lumipas ang mga araw o linggo. Nang muling imulat ni Alex ang kanyang mga mata, napagtanto niyang nakatayo siya ngayon sa gitna ng dagat ng dugo. Sa anumang dahilan, ilang kadena ang ibinalot sa kanya, sinusubukang kalagkarin siya papasok sa loob ng dagat ng dugo.
Pagkatapos ay itinali siya sa isa sa mga pilar tulad ng kung paano ang mga ancestor witches. Gayunpaman, hindi siya nag-alala dahil nasa loob niya ang Phanes Axe. Iyon ay kung gaano siya kumpiyansa at kung bakit ang ancestor witch spirits ay handang hayaan siyang gawin ang kanilang kalooban. Whoosh! Ang palakol ng Phanes ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Hindi pa tapos ang palakol, parang core lang na walang aktwal na katawan. Kahit na ito ay hindi mahalaga sa lahat dahil ang pangunahing espiritu ng palakol ay maaari pa ring maputol ang mga tanikala ng madali. Pagkatapos nito, hinawakan ni Alex ang palakol, pinaandar ang kapangyarihan ng mangkukulam sa loob niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumutok ang dagat ng dugo habang ang ilalim ng dagat ay umuuga. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog. Biglang tumalo ng isang malaking nilalang mula sa lupa. Ito ang pinuno ng tunay na palakol. Mukhang napakalaki at makapangyarihan. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling pero pamwesto ito sa harapan niya. Pagkatapos ng lahat, iyon ang pinakamahalagang bahagi ng mga kapangyarihan sa loob ng palakol ng Phanes. Nagsimula itong lumiit ng husto, dahan-dahang sumanib sa ubod ng palakol sa kamay ni Alex. Tunay na itong isang sagradong kayamanan na kilala bilang Heavenly Axe. Dahil dito, ang underground na Altar of Gods ay agad na hiniwa na naging sanhi ng pagdaloy ng dugo sa karagatan. Tila ang tunay na anyo ng Phanes Axe ay nasa Witch Kingdom sa lahat ng panahon at nasa ilalim ng proteksyon ng siyam na ancestor witches. Gayunpaman, ang pinakakritikal na bahagi ng palakol, ang core, ay nawala. Kung hindi, ang kaharian ay hindi magtatapos sa kapahamakan. Tinabi ni Dustines sa palakol na ito ay dumating ng 1,000,000 taon na huli na. Boom! Tarat-tarat! Malakas na tunog. Isang malakas na ingay ang umalingaw sa kalawakan, dahilan upang ito ay gumuho. Nagsimulang manginig ang lahat at ang kapangyarihan ng batas sa loob ng lugar ay nasa Syra. Tuluyan ng lumiit ang katawan ni Alex matapos itong lumaki sa laki ng bundok. Kasabay nito, nagkamalay na rin si Phoenix at ang iba pa. Nang masaksihan ng kagilahilalas na tagpo sa harap noon, ang kulay ay naalis sa kanilang mga mukha. Alex, nasaan si Alex? Nasaan siya? Tingnan mo, hindi ba siya iyon sa gitna ng dagat ng dugo? Oh my God, paano siya naging malaki? Naliliit siya. Tigaw ni Alex sa kanila. Bumalik ka, bumalik, at umalis ka na. Ang lugar na ito ay guguho. Mabilis na tanong ni Phoenix, ano naman sayo? Anong gagawin mo? Don't worry, I'll be fine. Kayong lahat ay magmamadali ngayon. Tinaway-kaway ni Alex ang kanyang braso gamit ang isang malaking alon ng enerhiya upang dalhin ang grupo at ipadala sila kaagad sa labas ng lugar na ito. Boom! Tarat-tarat! Isang putok. Kawakas, ang espasyo ay ganap na gumuho. Pagkatapos ay naramdaman ni Alex na nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, bumagsak pababa. Biglang sumigaw mula sa ibaba. Anong nangyari? Ushe*T, bumabagsak na ang langit. At dumudugo. Tinusubukan ba nila akong lunurin? Natagpuan ni Alex ang boses na medyo pamilyar na parang narinig na niya ang boses na ito kanina pa. Iyon nga ang tinig ng Divine Monarch Whitebone. Ang lugar na ito ay ang Pantheon Tomb. Whoosh! Tar-eret, tar-eret. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na tunog. Ang mga libingan sa ilalim ay isa-isang binuksan. Nagmadaling lumabas ang bawat Diyos sa loob, kabilang ang Primal Old Devil, the Mystic Maiden, Ancient Smith God, Sacred Mary, at Holy Mosol. Alex. Noon lang, napansin din nila si Alex, nanlaki ang mga mata. Lahat sila ay mga Diyos na nabuhay mula noong sinaunang panahon, habang ang ilan ay mga mangkukulam sa loob ng Witch Kingdom. Kaya naman, malinaw na malinaw sa kanilang pakiramdaman ang nakakatakot na dami ng kapangyarihan ng mangkukulam na nagmumula kay Alex. Tanging ang mga ninuno ng witch ang maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan ng mangkukulam. Gayunpaman, si Alex ay nagtataglay ng siyam sa gayong mga kapangyarihan na lubhang hindi maisip.
Tumingon sa kanila si Alex, saka tumingin sa taas. Ah, so the Pantheon tomb is underneath the altar. Ha, I should have guessed. Congratulations, everyone. Ken, pwede na kayong maging tao ulit at babalik ang iyong kalayaan. Ang underground na libingan ng mga Diyos, ang Sinless City sa Witch Kingdom, ay ganap na nabasag. Nawasak din ang Pantheon tomb. Kasabay nito, ang malaking gilingang bato sa itaas ng Sinless City ay sumambulat. Ang mga makakapal na ron dito ay nawala ng balanse ng kapangyarihan at hindi na naipagpatuloy ang pagdadala ng dugo ng Pantheon tomb at sumabog ito. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Nayanig ang lupa, gayon din ang mga bundok. Piyaw! Ang demonyong pusa na naghihintay sa labas, si Whitey, ay nagulat sa paggalaw na ito at nagpakawala ng marahas na hiyaw, nagpanik at tumakas patungo sa Sinless City sa loob ng ibang mga gusali upang pansamantalang magtago. Kung hindi, ito ay kailangang maging bahagi ng napakalaking pagsabog na ito. Ganap na naglalaho sa isang napakamaikling panahon. Nahulog ang malaking hilingan. Dahan-dahan itong hinaplos. Ang mga altar ng mga Diyos ay nabasag muli. Sa Pantheon tomb, lahat ng sinaunang Diyos na kamakailan lamang ay lumabas sa lupa at lumuhad sa harapan ni Alex. Hindi ito dahil kakaligtas lang ni Alex sa kanila, kundi dahil pinagsama ng katawan ni Alex ang mga espiritu ng siyam na dakilang ninuno ng Witch Kingdom na nagresulta sa pagiging Great Witch ni Alex. Ang pinakamakapangyarihang dakilang ninuno ng mangkukulam ng kaharian na nagdadala ng pananampalataya at kakayahan ng nakaraang siyam na ninuno ng mangkukulam. Pwede ka bang umalis ngayon? Nanatiling bukas ang pasukan sa Pantheon tomb. Nakita na ngayon ni Alex na ang pagkakaroon ng pintong ito ay katulad ng pagbubukas ng backdoor sa Pantheon tomb upang mapadali ang pagpasok at paglabas ng mga partikular na tao. Ang partikular na taong ito ay walang alinlangan na nauugnay sa taong nagtakda ng bitag. Susubukan ko. Hindi napigilan ng unang matandang Diablo ang kanyang pananibik at mabilis na tumakbo papunta sa gate. Kinailangan niyang subukan ng ilang beses bago siya naglakas loob na humakbang palabas gamit ang isang paa, at ang resulta ay napakakinis. Talagang lumabas siya sa pintong iyon at palabas ng Pantheon tomb. Hahaha. Kumagalpak ng tawa ang primal old na Diablo. Matapos mailibing ng 1,000,000 taon, dumawa siya ng malakas, ipinahayag ang kanyang panloob na emosyon na pinaghigpitin ang kanyang kalayaan sa loob ng 1,000,000 taon. Ngayong sa wakas ay umalis na siya sa libingang ito, tuluyan ng nakalaya ang mga gapos na nakadikit sa kanyang katawan. Sunod-sunod na lumabas ng gate ang mga figure. Ang mga Diyos na ito mula sa malayong nakaraan ay umiyak at tumawa na para bang sila ay nabaliw. Pagkatapos ng 1,000,000 taon, sa wakas ay nabawi ko na ang aking kalayaan. Makakahanap ako ng masarap na pagkain. Hindi ako makapaghintay kahit 1 minuto. Paalam sa lahat. Makikipagkita ako sa mga magagandang babae at mai-inlove ako, hahaha. Tara na. Sino bang gustong sumama sa akin sa paghahanap ko ng mga seafood merchant? Gusto ko ng seafood. Gusto ko sanang bumisita sa bayang kinalokan ko. Tapos, bigla na lang silang nawala sa anino. Tanging ang Mystic Maiden of Nine Heavens lang ang nananatiling nakatayo sa tabi ni Alex, umiiyak at umiiyak. Nagawa mo naman. Congratulations, and thank you. Walang anuman. Kaya, pupunta ka ba at hanapin ang nahati mong kaluluwa? Tanong ni Alex. Palagay ko gagawin ko. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng regalo. Sabi niya habang papasok sa Pantheon tomb. Inailan niya si Alex at dinala sa loob ng Pantheon tomb. Isang halijing kalahating tao ang tasang nakatayo sa gitna. Isang butil ay inilagay sa tuktok ng haligi. Ito ay sa iyo upang panatilihin. Ang Mystic Maiden of Nine Heavens ay nagsabi, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ito? Kapag inilakip mo ang iyong espiritual na lakas dito, malalaman mo. Nakangiti, hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang mataimtim na ekspresyon. Okay. Tinapik ni Alex ang butil gamit ang kamay. Ginamit ni Alex ang kanyang espiritual na kahulugan.
Ang butil ay mabangis na nagbuga ng isang bilog ng liwanag na agad na tumakip kay Alex bago ito mahigpit na nilamon. Pumasok ang buong katawan ni Alex sa butil. Nakakulong sa loob, hindi siya makagalaw. It's called. Anong nangyayari, Mysterious Maiden of Nine Heavens? Paano nangyari ito? Pilasin mo at palabasin mo ako. Ang Mystic Maiden ay naglagay ng nakakaintriga na ekspresyon habang hawak niya ang butil. Inilagay niya ito sa harap ng kanyang mga mata, pinagmasdan, at mahinang sinabi kay Alex, alam mo ba kung ilang taon akong naghintay para sa sandaling ito? Sandali, ano ang ibig mong sabihin? Natigilan si Alex. Maaari ka bang maging panloob na bilog ng masamang body? Hindi ba narito ang lahat tungkol sa iyo? Mukhang matalino ka. Natatawang sabi ng Mystic Maiden of Nine Heavens. Ito ay, sa katunayan, totoo. Ikaw ay kalahating tama. Iniling sa akin ni Evil Body na maging internal agent ng Witch Kingdom, ngunit paano ako, ang Mystic Maiden of Nine Heavens, pumayag na maging internal agent ng isang tree spirit. Ang tunay kong layunin ay upang harangin ang target ni Evil Body sa kamay, ang espiritu ng Witch Origin. Sa kasamaang palad, ang siyam na matatandang iyon ay masyadong matigas ang ulo upang sumuko, mas pinipiling makulong sa dagat ng dugo ng 1,000,000 taon kaysa sumuko. Ngunit, salamat, nandyan ka. Nakuha ko ang siyam na espiritu ng pinagmula ng witch dahil sa iyo. Namutla ang mukha ni Alex saglit, kayo kinokontrol mo rin ang Pantheon Tomb. Ikaw ang naglibing sa kanila dito at pinakanakang isinailalim sa pag-aani ng altar ng mga Diyos. Tama iyan. May papel ka rin ba sa pagkamatay ng Witch Kingdom? Well, maaari mong ilagay ito sa paraan. Then, inayos mo rin ba ang hiteng kaluluwang tumakas sa'yo? Hindi totoo yan. Isang pagkakamali lang, sabi ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit, ang nahati na kaluluwang iyon, sa katunayan, hindi maituturing na aking hiteng kaluluwa. Iyon lang ang piraso ng jade na may bahid ng hininga at natural na ipinanganak na espiritong katawan, hindi ko inaasahan na aalisin mo iyon. Kung ganon, gaman ang loob ko. Bueno, tinulungan din kita sa paglutas ng kalituhan sa iyong puso. Sa susunod, tutuperin mo ako. Ibigay mo sa akin ang siyam na espiritu ng pinagmulan ng mangkukulam, at gagawa ako ng lapida para sa iyo. Nagustuhan mo ba na gagawin ng Pantheon Tomb? Ito ngayon ay magiging personal na libingan mo. Do you think you'll be satisfied? I suppose so, pwede naman, mamantong hininga si Alex. Agad siyang naging ulap ng Kree na usok at naglaho mula sa loob ng butil. Ano? Natigilan ng Mystic Maiden of Nine Heavens. Tumingin siya sa kaliwat kanan habang hawak ang butil, maingat na ini-inspection iyon. Si Alex naman ay totoong naglaho. Ito hindi pwede. How could this happen? Ungol niya. Hindi ba nakakagulat? Bakit hindi pwedeng ganito? Sabi ng masungit na boses mula sa likuran niya. Mystic Maiden, ikaw pala ang traitor ang nasa likod nito. Biglang tumalikod si Mystic Maiden, pumarap sa Primal Old Devil. Si Alex ay nakatayo sa tabi ng unang matandang Diablo. Tinundan nila ang isang patay na sinaunang Diyos na lahat ay tumakas sa Pantheon Tomb para lamang matuklasan na sila ay sa halip, nakipagtulungan kay Alex upang magsagawa ng isang palabas, na niligaw ang Mystic Maiden of Nine Heaven. Alex, iyan ba ang iyong salamin na imahe? Sa kalaunan ay nakita ng Mystic Maiden of Nine Heavens na siya ay naloko. Ngunit bakit, ang salamin ni Alex, ay hindi niya makita ng tama? Bilang Mystic Maiden of Nine Heavens, taglay niya ang mata ng delusyon. Ang mga ilusyon ay hindi maitago sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya makita sa pamamagitan ng salamin na imahe ni Alex. Well done. P***. Ikaw ang nasa likod ng kortina. Sobra-sobra ang paghihirap mo sa amin, ikaw na taksil. Pinatay mo ang 12 ninuno ng mangkukulam at sinira ang kaharian ng witch. Anong krimen ang nararapat sa iyo? Ang mga tao ay nagalit at naghiyawan galit na galit. Ang Mystic Maiden naman ay nanatiling kalmado at hindi natinag. Paano mo nalaman? Tanong niya kay Alex.
Ikaw mismo ang nag-leak. Sabi niya sabay tawa. Sa Pantheon Tomb, may lapida sa puntod ng lahat, at ang laki ay magkatulad, ang libingan mo lang ang hindi pareho. At saka, kaya kung buksan ang libingan mo, pero kahit isa sa kanila ay hindi ko mabubuksan, hindi iyon. Ang aking kakayahan ay kulang, ang kanilang mga libingan ay ginawa gamit ang tunay na mga tatak, samantalang ang sa iyo ay isang pamemeki. Alex stated in concern. With this, lumalabas na hindi mo mapapatunayan na ako ang traidor, tama? Sabi ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit. Siyempre, ang pinakamahalagang punto ay nakuha ko ang mga alaala ni Evil Body, pinatay ko siya, at lahat ng pag-aari niya ay naging bahagi ko, kabilang ang bahagi ng kanyang mga alaala tungkol sa iyo. Catch this the asterisk T. Gamitin ang kanyang dugo para isakripisyo ang mga patay na espiritu ng Witch Kingdom. Ang daming tao ay emosyonal. Ang mga sinahunang Diyos na napalaya mula sa Pantheon Tomb ay nagalit. Dahil dito, marahas na ikinaway ng misteryosong dalaga ng Nine Hecklins ang kanilang mga kamay, gusto mo akong patayin sa basurang tulad mo. Ahaha. Hindi ba't medyo walang muwang? Kung gusto kong patayin kayong lahat sa loob ng 1,000,000 taon, ito magiging kasing simple ng pagwawagayway ng aking kamay. Buzz. Nagsimulang tumaas ang aura ng Mysterious Maiden of Nine Heaven. Lumipat ito. Nagpalit siya ng ibang bagay na para bang naitim siya agad. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng isang ganap na bagong aura. Ang Primal Old na Diablo ay sumigaw, ito ay extraterritorial demonic energy, hindi ito mula sa universo. Hindi siya makikilala ng kanyang 6 na kamag-anak, at kahit na ang 12 ninuno ng witch ay napatay. Kunin mo siya. Hindi, walang kabuluhan ang pag-trap sa kanya. Mapapatay lang natin siya. Atake tayong lahat. Ang mga tao ay nagsimulang hamampas isa-isa. Mabilis nilang natuklasan, gayunpaman, na hindi sila katugma sa mahiwagang dalaga ng Nine Heavens, na ikanaway ang kanyang kamay at tumamas sa isang landas ng demonyong chi, na agad na pumatay at nasugatan. Ang mga sinaunang Diyos sa malalaking bahagi at direktang pinatay ang 3 sa kanila, na naging sanhi ng pagkahulog sa kanila. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang mga tao ay umatras. Isaalang-alang ito, sa Pantheon Tomb, lahat ay isinakripisyo sa ibabaw ng altar para sa kanilang buhay, kakanyahan, paglilinang, bawat sandali, para sa milyon-milyong taon. Habang ang Mystic Maiden of Nine Heavens ay wala sa kanila, ito ay hindi maihahambing sa anumang paraan. Oy! Misteryosong dalaga ng Nine Heavens, nagkamali ka talaga, sabi ni Alex. Ang Mysterious Maiden of Nine Heavens ay puno na ngayon ng devilish energy. Ang ganda ng mukha niya na naging sexy at mapangakit sa mga lugar na hindi dapat. Tumingin siya kay Alex at ngumiti, Alex, I am actually delighted with you. Paano kung tayo ay magtulungan? You and I will merge. Ikaw at ako ay maging isa. And the entire world will cease to be our adversary. Will you and I become one? Bakit gusto mo bang isipin na magkaroon ng maternity leave? Unfortunately, I am unwilling. Hindi ako sumang-ayon. Hindi dapat ikaw ang tunay na kaluluwa ng Nine Heavenly Maidens ngayon. Marahil ang nagplano sa likod ng kuripot na tao ang mga eksena. Gusto kong sabihin sa iyo na hindi kung sino ang nasa likod ng mga eksena, ang masamang body ay nagsisikap na magplano laban sa iyo habang ikaw ay nagpaplano laban sa kanya. Kaya naman, sinadya niyang naghanda ng hola para sa iyo. Naiinis na sabi ni Alex pagpapahayag. Ano ang tungkol sa hola? Nag-flash ng berdeng ilaw si Alex sa sumunod na segundo. Agad na sumabog ang berdeng ilaw sa itaas ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit. Ang bumagsak ay ang walang katapusang kapangyarihan ng mga batas na sinundan ng isang gintong Buddha na napapalibutan ng hindi mabilang na mga espiritu ng kamatayan. Namatay ang mga patay na espiritu ng Witch Kingdom. Bilang resulta, nawala ang kabanalan ng Buddha at napuno ng masasamang kaisipan. Sa isang grupo, napapaligiran ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit. Ang mga Diyos sa tabi ay tumingin na may masalimuot na emosyon.
May panahon na ang mga patay na espiritong ito ay kanilang mga tao, mananampalataya, maging mga alagad sa ilalim ng kanilang mga alagad at kamag-anak. Gayunpaman, ngayon ang natitira na lamang ay ang mga espirito ng kamatayan na may matinding puot. Namatay sila sa Great Grindstone. Kapahamakan dahil sa pagtataksil ng Mysterious Maiden of Nine Heavens na pumatay sa buong populasyon ng Witch Kingdom. Ang kanilang mga hinaing ay hindi nawala, ni sila ay pumasok sa reincarnation. Tila ay tinatakan sa dagat ng dugo sa altar sa milyon-milyong taon. Ano ang antas ng mga espiritong ito ng kamatayan, kung mayroon man? At least, ang bawat isa ay isang Ghost King at Ghost Emperor. Buddhist songs ang card niya. Gayunpaman, mayroon ding mga tunog ng hindi mabilang na pag-iyak ng multo. Ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit ay lumaban sa ilalim ng pagkubkob ng kulungan ng mga Buddha at masasamang pag-iisip. Baka sa mukha niya ang takot habang ang demonyo sa loob niya ay gustong sumugod lumabas at itinapon ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit. Gayunpaman, ang tunay na mahiwagang dalaga ng siyam na langit ang nagising mula rito sa eksaktong sandaling iyon. Nag-transform siya bilang isang diyosa at ikinulong sa loob ng bungo ng Diablo. I'm thankful I waited so long for this. Kawakas, mapapatay na kita gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi ko na kailangang harapin ang mga taong Witch Kingdom, Alex. Salamat. Malayo pa ang lalakbayin. Ipapadala kita sa isang makalangit na pinagmulan ngayon at tulungan mo akong ibigay ito sa isang iyon. Tangalan ko, payagan sa kanya upang bayaran ang mundong ito. Naglabas siya ng isang sinag ng kumikinang na liwanag. Ito ay ang makalangit na kumikinang na buhangin. May sumigaw. Ito ang pinagmulan ng Mystic Maiden of Nine Heavens. Maraming tao ang mukhang naiinip nang makita nila ang Mystic Maiden of Nine Heavens sa espesyal na hola. 1,000,000 taon na ang nakalilipas, sila rin ay matalik na kaibigan niya. Sa hindi inaasahan, matagal na siyang nasa ilalim ng kontrol ng masamang Diablo. Ano sa mundo iyon? Palam, sa lahat. Ang diffracted universe ay nauubusan na ng oras, at pakiramdam ko ay malapit nang dumating ang isa. Parg. Galit na sigaw ng Mystic Maiden of Nine Heavens. Nakalaunan ay nag-transform ito sa isang ulap ng liwanag. Nahulog siya na parang alitaptap sa langit, ang malakristal na berdeng nagniningning na liwanag ay lumipad at lumutang palayo sa hangin, mas damaloy sa palasyo ng isip ni Alex, na bumabalot sa Chaos Tree. Ang makalangit na kumikinang na buhangin ay nagdulot ng malambot na tunog na para bang hawak niya ang panaghoy na ginampanan ng pagkamatay ng demonyong Chi sa kanyang mga huling sandali. Ang isa pang matandang kaibigan ay namatay na. Malumanay na sinabi ng unang matandang Diablo na may tono na walang kahit isang maliit na lumang demonyong disposisyon. Isang matandang Ginoo ang nakaupo sa lupa, humihikbi ng hindi mapigilan dahil hindi niya kayang gawin iyon. Walang kabuluhan ang pag-iyak ngayon, Sirius Starking. Kung ipinahayag mo ang iyong pagmamahal sa Mystic Maiden at tumanggap ng pag-ibig 1,000,000 taon na ang nakalilipas, marahil ay hindi na niya kailangang harapin ang pagsalakay ng extraterrestrial na demonyo at malagay sa aming kalagayan ngayon. Paano mo nalaman na hindi ko ginawa? Ha? Nagdeklara ka na ba ng pagmamahal mo? Pak. Pinasag ni Sirius Starking ang isang sunod-sunod na sobre sa hangin. Mayroong hindi bababa sa 1,000 sa kanila. For 8,000 years, I sent her one love letter a year, and guess what? After 8,000 years, she returned all the love letters to me, saying I sent them to the maling spot. Sirius dried his eyes and remarked. Saan mo sila pinadala? To her servant's room. If my memory serves me well, a bad old guy was the servant of the Mystic Maiden. Hindi mo itinuro ang iyong sulat sa Mystic Maiden of Nine Heavens. Nagsulat ako, mahal ko. Kaya nakipag-date ka sa isang matandang lalaki sa loob ng 1,000 taon hanggang sa namatay siya sa depresyon makalipas ang 1,000 taon, hawak mo pa rin ang iyong love letter sa iyong mga bisig. Nagulat si Alex habang nakikinig. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang pag-usapan ito. Lahat, kailangan kong umakyat para maghanap ng iba. Gusto mo bang umakyat mag-isa o kasama ko?
Umakyat ka. Oo, umakyat ka rin. Gusto naming makita kung ano ang hitsura nitong malaking gilingang bato na sumikip sa amin sa loob ng mahabang panahon. Maya-maya, isang pulutong ng mga tao ang sumugod pabalik sa altar. Natunto ni Alex sina Phoenix, Shelly, at ang iba. Halika na. Malapit ng malaglag ang lugar na ito. Piyaw. TYT ay nagmamadaling bumaba. Pinalak ni Alex na dumaan sa portal ng direkta sa Derayanji Temple, ngunit ngayon na ang buong altar ay sumabog, hindi na kailangang isipin ito, at ang grupo ay sumugod sa Pantheon Tomb at pagkatapos ay lumabas sa gate nito. Boom! Tarat-tarat! Malakas na ingay. Tinabayan ng malakas na ingay, ang buong Sinless City ay lumubog ng malalim sa lupa. Saan ito? Pagtingin sa paligid sa kulay abong kapaligiran sa harapan nila, ang unang matandang Diablo at ang iba pa ay nakaramdam ng pagkabalisa. Ang pagkakaroon ng hindi nabubuhay sa mundo sa labas ng Pantheon Tomb sa loob ng 1,000,000 taon, ang lahat ay tila naiiba, lalo na ang langit at lupa na espiritual na enerhiya dito, ang mga alituntunin ng sansinukob, na parang wala sila sa parehong antas tulad ng dati. Kahit sa loob ng Pantheon Tomb, ang kapaligiran ay 100 beses na mas mahusay kaysa dito. Nakarating na tayo sa abyss. Paliwanag ni Alex. Isang puting pusa ang nakasquat sa kanyang balikat. Hawak-hawak niya ang katawan ni Jade sa kanyang kamay. Hindi pa nagigising si Jade, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya o kung madyay gising pa ba siya. Halatang heartbroken siya dahil dumating na si Jade sa kabilang mundong ito, nagpaparamdam sa kanya ng medyo komplikado. Naaalala mo ba ang sinabi ng Mystic Maiden of Nine Heavens kanina? Nagsalita ang Divine Monarch Whitebone. Matagal nang pinagmamasdan ng mga extraterrestrial devils ang lugar na ito. Ang pagkawasak ng Witch Kingdom ay simula pa lamang. Matagal nang pinagmamasdan ng universo, nag-iiwan sa atin ng kaunting oras, sabi ng isang sinaunang babaeng Diyos na nakasuot ng walang batik na puting gown. Minsang narinig ni Alex na may tumawag sa kanya bilang Diana. Hindi na natin mapoprotektahan ang ating sarili, masyadong mahina para matalo ang isang pusa. Anong kakayahan ang mayroon tayo upang labanan ang mga celestial na demonyo? Sabi ng unang lumang Diablo. Nilinggan niya si Alex at sinabing, "Hoy, kapatid, kung ikaw ang pinili, isang magandang kaganapan tulad ng pag-iipon. Ang sansinukob ay dapat gumanap ng isang batang tulad mo na higit pa ang magagawa." Nasana ang pakiramdam ng magtagal sa mahirap na lugar na ito ngayong sa wakas ay malaya na ako. Ako ang unang aalis. Maghintay. Agad naman siyang sinigawan ni Alex, "Hindi mo ba kayang palabasan sa katawan ko ang witch curse?" "Kaya mo ba?" "Witch curse? Ano yon?" Ang unang matandang Diablo ay naguguluhan. "Ito na," sabi ni Alex habang ipinakita niya ang primal old devil na sumpa ng mangkukulam sa kanyang katawang nakatatak ang witch curse. Dahil dito, nabigla ang unang matandang Diablo nang makita niya ito at napabulalas, "Kuya, saan mo nakuha ang bagay na ito?" Hindi ba napansin ng unang matandang Diablo? Nakaramdam ng kakaiba si Alex. Matapos maunawaan ang sitwasyon, ang unang matandang Diablo ay nagulat at napabulalas, "Mababang kapatid, ikaw na ngayon ay isang pagsasanib ng espiritual na katawan ng siyam na mangkukulam. Ang aking unang matandang Diablo ang mapagkukunan ay, sa pinakamahusay, isang ninunong mangkukulam. Kung ito ang panig ko sa sumpa ng demonyong Chi-seeded, dapat matagal ka nang nawala. Hindi ba ito ang demonyo mong Chi?" Sabi ni Phoenix. "Talagang hindi. Nararamdaman ko na ang simula ng sumpang ito ay medyo malaki, at may malaking pagkakaiba sa pagitan nito at ng demonyong Chi na umiiral sa ating universo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin noong sinabi mo sa labas ng domain?" Ang unang matandang Diablo ay umiling, na nagpapahiwatig na siya, masyado, ay walang ideya. "The Asterisk Man." Si Alex ay naligay sa masamang kalooban. Bakit nakikilahok ang ibang puwersa sa maliit na kulto ng witch? Nadama na mahalaga na maglakbay sa lugar ng pagtatatag ng witch sect. Pagkatapos ay inihayag ng mga sinaunang Diyos na sila ay aalis habang naglalakad sila patungo sa undead teritoryo.
Ang lahat ng ito ay makapangyarihang mga personalidad na gumala sa lupain milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Bawat isa ay may mga lihim na hindi alam ng mga tao na nakatago sa kanilang mga puso. May kanya-kanya silang dahilan kung bakit ayaw na nilang bumiyahe kasama si Alex at ang iba pa. Mabuti. Matagal na kaming wala at gusto na rin naming umuwi. Sige, then, see you later. Nagpaalam ang mga tao. Ang paksa ng Pantheon Tomb, ang Witch Kingdom, at ang Sinless City ay nalutas sa wakas, ngunit mayroon pa ring ilang hindi nasagot na mga tanong. Gusto lang ni Alex na umuwi ng maaga ngayon para makasamang muli ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ngayon, ang hindi namamatay na angkan ay nabura. Kaya niyang mamuhay ng payapa. Nabisita na nila ang Whitebone City ng Undying Clan. Ang nakaraang epic fight pa rin naglalaro sa harap ng kanilang mga mata. Gayunpaman, ang lungsod ay nabawasan na ngayon sa mga durog na bato. Malaking buto ang nakaunat sa disyerto, ang langit ay napuno ng lumilipad na buhangin, at kalahati ng lungsod dito ay lumubog sa ilalim ng dilaw na buhangin. Kung hindi pa naaalala ng isa na ang malaking labanan ay naganap kalahating buwan lamang ang nakalipas, na pagkamalan itong 1,000 taong gulang na monumento. Walang natira, sabi ni Shelly, nakatayo sa isang patayong puting buto. Terena, Terena. Ang palasyo ng isip ni Alex ay muling pinasok ni Shelly at Ancestor Body. Forget what they doing, keep on doing. Oh,